It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suari na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Yes. Magandang araw sa inyo mga kasama. Dito naman si Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Isang like, isang share, o good sa po tayo dyan. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, like yung video. Ano ang ngayon ang pag-uusapan? Ano ngayon ang reaksyon na natin? Ang sabi dito, impeachment complaint kay VP Sara o planchado na ayon sa isang grupo. Wow! Yan naman pala talaga ang balak ng mga ito. Kung sino ang makikita nyo sa video, naku po. Ibang klase, no? Isa rin yung nagpa-cite in contempt kay Atty. Lopez. So, sa mga video na ito, kayo na humusga kung ano yung mga i-comment nyo sa kanila. No? Halatado na ho sila. Pero ganun pa man, ibang klase ho ang stand ngayon ng ating kababayan. Talagang solido na po ang mga suporta sa ating mga pambato sa 2028, 2025. Kung sino yung mga yan, siyempre walang iba ang mga Duterte at yung mga alyado ng mga Duterte. Ito panoorin nyo at abangan nyo sa dulo ng ating video. May nagsalita na po. Ibang klase kung sakali ma-impeach at gagawan talaga ng kwento at storya si Ate Sara, meron na hong nagsalita. Huwag niyo pong ikakat yung video. Huwag kayong bibitaw dahil doon sa dulo ng video, ibang klase. Tuloy na natin to. Pasok. Muling umugong ang usapang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte sa pwesto matapos sa mga umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Marcos. Pwede rin daw ma-disbar ang bise dahil sa inasal nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. Planchado na raw ang impeachment complaint na ihahain ng grupong Bagong Alyansang Makabayan laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ang naging pahayag ni VP Sara na sakaling may masamang mangyari sa kanya, may inatasan na umano siyang patayin si Pangulong Bongbong Marcos, ang First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Dahil dyan, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na target ng maihain ang reklamo bago matapos ang taon. Hinog na talaga yung impeachment complaint. No? Eto, titignan natin sa mga susunod na araw. Ano yung magiging desisyon ng people's organizations. Unang umugong ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa hindi... Tignan nyo ang sabi malinaw sa malinaw, titignan daw sa mga susunod na araw. So, ngayong umaga, Lunes November 25. Ngayon yung last day ng contempt nung pagkakatok contempt ni Atty. Lopez. Ngayon, 5 araw lang kasi yun 5 araw ba? Tama ba? From Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So, tama ba? I-correct nyo lang po ako kung mali ako Pagkakalam natin ngayon yung katapusan nun So, meron na naman silang pahaging dito, no? Ano kaya masasabi nyo mga kabayan? Kayo mag-type dyan sa comment section. Kung ano masasabi nyo dito, kay ate, yung nagsalita Ano ang pangalan niya? Kilala niyo ba yun? Tuloy! Hindi pa rin maipaliwanag na pagwawaldas ng milyon-milyon niyang confidential funds. Ngayon, mas lumakas pa ang panawagan dahil umano sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulo. Para kay dating Senador Laila de Lima, bukod sa impeachment, pwede ring ireklamo ng iba't ibang criminal charges ang bise dahil sa ginawa umanong pagbabanta kay PBBM. Kabilang dyan ang grave threat, illegal utterances, cybercrime at libel kung hindi niya mapatunayan ang mga paratang laban sa Pangulo. Threatening a sitting president is a serious matter. Hindi lang yan grave threat.
Opo. Pero kung meron bawa design to be able to, kung may criminal design na mag-incite ng sedition, ay pwede rin inciting to sedition. Ang pinakamalala, posibleng makasuhan pa raw si VP Sara ng attempted murder. Ayon sa dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Egon Cayosa, pwede ring mapadisbar si VP Sara. Ayun na naman. Yung mga kuro-kuro na yan, ibang klase na naman. Sumasang-ayon ba kayo dyan, mga kasama? Kung sumasang-ayon kayo, type nyo. Kung hindi naman, nako, hindi ho kami sumasang-ayon. Kasi halatado. Dahil sa unang atake nila, dito sa video, antayin daw sa mga susunod na araw. Sa impeachment. Oo, dahil lutong-luto na raw, di umano. Ayun na sabi. Tayo naman, hindi naman ho tayo basta-basta naniniwala sa mga ganyan. Ika nga, oo, meron nga nagsabi dito sa dulo ng video, subukan nyo. Subukan nyo. Para malaman nyo. Yun lang sabi rito, ha. O, tuloy. Feeling mo may pag-attempt o mayroong gustong patayin ka, due process of law, kasuhan mo. Hindi mangontrata ka ng papatay. Pero tingin ni Cayosa, hindi malabong diversionary tactic lang din ito ng bise dahil sa patong-patong na issue na kinakaharap ng kanyang pamilya, kabilang na ang gera kontra droga. Nako, di ba? Ang usapin dito, ngayon yung kinontempt nyo. Ngayon ang target nyo, si bise. Ayos sa video So, eto na yung pahayag naman. O kasi mamaya na ho yung hearing ng good government daw. Oo. Kaya bibigay ko sa inyo yung slide na nagsalita si Ate Sara kagabi. O, para doon sa mga kababayan natin na hindi nakapanood ng usapay na ito. Oo. Ito na yung oras para tapusin nyo yung video. 11 minutes lang naman itong para malaman nyo kung ano talaga yung mga dahilan na ginawa kong punching bag para matakpan ang korupsyon ng gobyerno. Ayon yan dito sa title. So, Ate Sara, ipasok mo. Sa aking mga kababayan na nandyan po sa Veteran Center sa Quezon City at nandito po online sa social media, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa akin at nagpapasalamat po ako sa pagprotekta nyo. Unang-una po kay Yusek Zulaika Lopez at sa lahat po ng mga personnel ng Office of the Vice President. Lalong-lalo na po bukas dahil meron na naman pong hearing doon sa House of Representatives na ang Committee on Good Governance. Nagpapasalamat din po ang pamilya ni Yusek Laika Lopez, lalong-lalo na ang kanyang ina na si Nina Tanglao, sa inyong tulong sa kanyang anak, sa inyong pagbabantay sa kanya. Alam po natin, malaki po yung trauma na pinagdadaanan niya ngayon. Minsan po nakakahawa dahil po sa harassment and threat to her life. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon. Pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala nyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal
sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Ayan, may ad. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakiramay o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat-dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag-promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas, dapat ay tinutupad yon dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo, base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan, kaunlaran at peace, kalinaw, kapayapaan sa bayan. Ulitin ko, dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat-dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang test yan. Gagawin ko yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. 'Di ba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong
mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Magpa-drug test tayong lahat sa harap ng taong bayan. 2 lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrug test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin. Sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo makakapunta, makakauwi kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. So narinig natin ha, ang mensahe ni Ate Sara ha. Mapayapang rally ang kagustuhan niya. Hindi yung magulo, no? Napakabait ni Ate Sara, kita nyo. Kung gawa nila ng kwento, ganun-ganoon. Isipin nyo ha, pinaliwanag na ho ng COA. Walang anomalya. Pero talagang yun ang pinipilit eh. Sino? Dahil alam nila kasi na hindi nga mananalo. Sino? Kilala nyo naman ho yun. Ngayon, samot-saring survey ang ako lumalabas, talaga hong walang panama talaga. Bata, matanda, ang sinasabi, puro Duterte. Ngayon, sa tingin natin, sa opinion natin, itong mga kung sino yung bumabatikos kay Ate Sara, gagawa na sila ng paraan para pagdating ng panahon ay sila mamamayani. Hindi ho pwede. Dahil yung mga tao ay alam na ho ang nangyayari. Diba?
Kaya mas maganda, buksan nyo na yung pag-iisip dun sa mga hindi pa nabubuksan ng pag-iisip. Wag nyo na hintayin na dumating sa punto pa na yung Pilipinas ay dapang-dapa na. 'Di ba? Sabi nga nung iba, bakit nasaan ba yung mina ng ginto ng Pilipinas? Yung sa bangko, yung sa Bangko Sentral, nasaan na ba? Wala na hong sinasabi kung nasaan na. 'Di ba? Ito, bigyan muna natin ng slide si Atty. Roque. Kasi meron siyang mga pahayag dito. Attorney, ano bang meron dyan? Pwede mo ba kaming kwentuhan kung ano yung pag-uusap o ano yung mga isi-share mo sabi dito, nagbanta daw sa buhay. At ang iba pang revelasyon ni BP. Ito yung sasabihin niya. Pasok mo, Atty. Roque. Vice President at ang susunod na presidente natin. Tanggapin natin yun na hanggang ngayon, kahit anong binabato nila kay Sara, siya pa rin ang number 1 na iboboto ng taong bayan kung magkaka-eleksyon ngayon. Ngayon, ang pag-usapan natin ngayon, dalawa pong gusto kong pag-usapan. Nasagot ko na naman yung issue nung huli nating Facebook, tungkol doon sa, ano pa yung aking topic last time, hindi ko na maalala. Pero ngayon, sinasabi nila na, yun nga daw, nagbanta raw sa buhay ng ating presidente, ang BP Sara. Well, hello, hindi nyo ba napakinggan ng sinabi? Ang sabi niya, pag ako pinatay, meron na siyang kinausap na patayin ang presidente, si Lisa at si Speaker. Hindi po yan pagbabanta. Bakit? Kasi yung krimen na grave threats o yung pagbabanta na pumatay, dapat merong intent. Meron talagang intensyon na pumatay. Pero nakita nyo naman, nasa ng intensyon kung ang order na pumatay, kapag siya mismo ay pinatay, di wala. Kumbaga, yan ay talagang pananalita dahil siya ay galit, yan ay sakop ng malayang pananalita, at kung totoo man yan, at yan ay na-implement, ibig sabihin, ma-assassinate din ng Vice President. So paano mo pa mapaparusahan ang nag-utos na patayin yung presidente, ang Lisa Araneta, at ang speaker kung patay na rin yung nag-utos? Diba? Talaga naman pong yan po ay dala ng damdamin, at kung talagang totoo yan, yan ay self-defense. Dahil yan naman mangyayari lang kung siya mismo ay pinatay. At alam niyo ba merong vlogger na si Sas na nagsabi na hindi na inisinapubliko ni BP Sara, at ito ay kukumpirmahin ko sa kanya, na mayroong talagang nagtangka na pa siya ay patayin. Ewan ko ba, siguro ayaw lang talaga ni Inday Sara na siya ay pag-usapan, Pero talagang naniniwala ako dyan. Dahil talaga namang alam nyo naman, balakid sa Marcos administration itong BP Sara na ito. Kaya mas matindi talaga ang threat kay BP Sara, at yung sinabi nga niya na meron ng nakausap siya para sa presidente, kay Lisa at kay Martin, ayan ay kung siya ay papatayin din at napatayin na. Diba? So sa akin, imposible naman yan na maparusahan si BP Sara kung na-implement yan, dahil ibig sabihin, pinatay na si Inday Sara. Impossible crime ang aking tawag dyan. Okay? Pero, ang hindi pinag-uusapan ngayon ng mainstream media, ang mga exposés ni BP Sara, na importante yan. Dahil tandaan ninyo sabay silang nangampanya under unit team. At nagsama rin sila ng mahigit kumulang 6 hanggang, taon pala, kasi bago naman sila nabiyak, tapos naman ng 1 taong panunungkulan bilang Education Secretary itong si BP Sara. So halos sabihin na natin, 2.5 taon na napakalapit na samahan. Sa akin, ang unang-una talagang nashock ako, yung kanyang sinabi na pinadalan pa siya ng video ni First Lady para sabihin, ito yung tao magbibigay sa'yo ng pera. At ang pagkakaintindi ko, yung mga pera na nasa white envelope kasi hindi tinanggap ni BP Sara. Pinamigay niya sa mga tao niya sa DepEd. At bakit? Ang sabi ni Lisa Araneta, itong taong to, hindi ko alam kung lalaki o babae, basta pinakita lang na, sinabi lang daw niya na pinakita yung tao. Bakit mamimigay ng pera? Kasi interested sa mga kontrata sa DepEd. Ang duda ko, long time supplier na yan ng DepEd, para hindi siya mapalitan, ayun, nag-iintriga. Naniniwala ba kayo na si Lisa Araneta ay wala ring natanggap? Hindi ko alam. Pero hindi ako maniniwala na wala rin. Hindi ko naman sinasabi na meron din,
Pero the chances are, bakit siya nag-refer ng taong ganyan? Si VP Sara. At bakit sa narinig ko, talaga nagdi-deliver ng pera pero hindi tinatanggap ni VP Sara, pinamimigay. Dahil yan ay utos ni First Lady. Ma'am Senator Pia Cayetano, bilang head ng Senate Blue Ribbon Committee, hindi ba dapat imbestigahan natin to? O pangalawa, ito palang pangako ni PBBM sa mulat-mula na 20 pesos na bigas, alam niyang hindi niya madideliver. Kaya galit na galit ang VP Sara at sinabi, piniay pa siya, sinungaling ka. Kasi alam naman pala ni BBM, bago niya ginawa yung pangako na yan, na imposibleng madeliver. So ano nga naman ang tawag mo sa tao na nangangako na alam niya hindi niya madideliver, di sinungaling. Napakasamang pagsisinungaling yan. Kasi talagang tinaas natin yung pag-asa ng taong bayan na maipapababa ang presyo ng bigas sa ilalim ng unit team, alam naman pala niya, imposible. Siyempre, galit siya dyan. At siyempre, yung pangatlo, yung mga korupsyon ni Martin Romualdez. Alam nyo, bagamat si Sas ang nagsabi dyan at nag-post ng decision mismo ng Delaware Court na talagang merong ebidensya na para ma-impluwensyahan din mo mga mahistrado, ay may mga suitcases na dala-dala na ibinigay kay Martin Romualdez. Ang problema dyan, hindi natin alam kung ano yung suitcases. Pero hanggang ngayon, hindi yan tinatanggi ni Speaker. At yan ay kabahagi ng isang court decision. At ang pagkakaintindi talaga ng hukuman na yon, ang laman ay pera. So hindi na bago yan. Ang unang nag-report yan, isang periodikong hapon. Pero nakapagtataka ako, bakit hanggang ngayon walang imbestigasyon ng ombudsman? Ang ombudsman, motu proprio, o pwede na niyang imbestigahan yan. Hindi ba napakalaking issue yan na ang nag-report pa niyan ay Japanese media? Laban sa mga panahon na yon kongresista, at kung hindi ako nagkakamali, siya ay majority floor leader ng mga panahon na yon. Kaya influence. Ayan narinig nyo kung ano yung pahayag ni Attorney Harry Roque. Ito na yung slide na sinasabi ko sa inyo. Kung sakasakali kung sakasakali lang. Oo, ito ay slide, ito ay video. Matagal na nangyari ito, matagal nang naibalita ito. Pero for sure naman ay pangahawakan naman ng taong bayan. Dahil dito sa video na ito, siguro merong anong ba tawag dito? Security o seguridad na makukuha ang Ate Sara dito. Pwede mo ipasok, kuya. Ano meron dyan? May kasabihang, what you sow is what you reap. Ibinalik ngayon ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang pamilya ang ibinigay niyang pag-aaruga at pagpapahalaga sa mga grupo sa gitna ng mga political harassment sa kanilang pamilya. Pati na rin ang tila banta sa seguridad ni Vice President Sara Duterte. It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Suari na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Ito ang nilinaw ng pinuno ng Moro National Liberation Front sa Davao na si Rolando Abdul Aziz Monk Olamit sa gitna ng posibleng banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos tanggalan ng 75 security detail ang Vice Presidente kamakailan at ilan pang insidente tinawag niyang political harassment. Dahil dito, iprinisenta ng nasa 11 tribo ng Davao City ang kanilang mga sarili para sa pagbigay ng seguridad kay Vice President Duterte. Ito, napagkaisahan namin na kaming mga 11 deputy mayors of Davao City na magkaroon kami ng mga volunteers. Ito walang bayad. Ito taos-puso po namin inobvoluntaryo aming sarili at aming mga tribo na ipaglaban at protektahan ang mga Duterte family. Dahil
nung una pa lang, sino bang nagbigay sa amin ng importansya kundi sa panahon ng mga Duterte. Ngayon, oras na po namin na ipakita ang pagkakaisa namin dahil sa pagmamahal nila sa amin, ibabalik din namin ang pagmamahal namin sa kanila. Ang dalawang grupo ay ilan lamang sa mga nakatanggap ng pagkalinga, pagmamahal at pag-aaruga mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, patunay lang ito sa prinsipyo na kung ano ang iyong tinanim ay siyang aanihin. Alam mo yung prinsipyo, yung what you sow, you reap. Ay nakikita natin dito kung anong itinanim ay siyang aanihin. Yung 11 yun na deputy mayors, binigyan sila ng importansya ng dating Mayor Duterte para maging kasama sila sa pamamahala niya. Ginawa niya mga deputy mayor, katulong niya sa pamamahala sa Davao. Talagang inalagaan niya yung mga tribong yun. Para din itong sa MNLF, talagang mga kaibigan niya ni Presidente Duterte at saka katulong, personal niya nga kaibigan si Nur Miswari na naging kliyente natin at kaibigan din natin. Kaya hindi na ako nagtataka sa mga ginagawa ng mga taong ito na voluntaryong nag-aalok ng pangalagaan ng seguridad ng pamilyang BP Inday sapagkat talagang sila ay humahanga sa integridad, sa kompetensya, sa caring nitong si BP Inday Sara at ng pamilyang Duterte. Ayan na. Narinig nyo naman mga kasama ha, yung pahayag. Matagal lang video pero meron pangahawakan na salita. No? Hindi natin maalis na napakalakas talaga ng suporta ng mga taga Davao, Mindanao, Cebu, Bisaya at syempre hindi maalis yung pangilan-ngilan diyan sa Manila, no? Pero solid po talaga, Mindanao, Bisaya, Cebu, solid po talaga. Marami na ho ang nagko-comment na kung sakasakali nga daw na na kailangan nilang pumunta ay pupunta sila. Pero ang sabi nga naman ng Ate Sara, hindi na kailangan yung mga ganung bagay. Peaceful. Peaceful ha, biro nyo. Peaceful. Kailangan peaceful yung mangyari. So ayan na. Siguro sa Mayo malalaman na kung talagang ano yung todo suporta ng ating kababayan. Sa Mayo, alam nyo naman kung sino-sino yung mga makakalaban ng alyado ng dating Pangulo ni Ate Sara. I-ekis nyo na yung mga tao na yun. Na alam nyo na sila yung mga sumisira sa imahe ng gigipit sa mga Duterte. Alam nyo naman kung sino-sino yung mga yun. 'Di ba? Sa mga distrito nyo, alam nyo naman. Alam nyo na kung sino yung iboboto nyo, PDP line At siyempre, Duterte Party List. Huwag nyo kalimutan, i-number 1 nyo na. Hanggang sa muli, mamayang hapon ho, meron tayong upload. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na pahuli sa mga balita, issue at reaksyon. I-like, share ang video. Hanggang sa muli, bye-bye.